At para po maipakita kung gaano kainit ang panahong nararanasan natin ngayon, ilang eksperimento po ang ginawa gamit ang itlog. Ang resulta, pwede nang makapagprito ng itlog sa pamamagitan lamang ng sikat ng araw. Yan po ang tinutukan ni Cesar Apolinario. Dahil sa nakapapasong init, kanya-kanyang diskarte ang Pinoy para iwasan ang tindi ng sikat ng araw. Ang traffic enforcer na ito sumilong muna sa ilalim ng puno o hindi abala sa pagmando ng trapiko. May proteksyon din siya sa braso at nakasombrero. Kumisan, inom kami ng tubig para hindi kami ma-dehydrate. Tsaka pag sobrang talagang tirik na tirik ang araw, mga 10 to 2, medyo pag maluwag naman ang traffic, medyo tumatabi naman kami sa gilid. Kanina nasa lilim ka eh. Bukod sa traffic enforcers, hindi rin maiwasan na maghapong magbilad sa araw ang mga construction worker, maging ang jeepney drivers at vendors sa pool ng init ng panahon. Ako naman high blood din. Bawal kayo mainitan. Dito na lang kami, alangan naman sa kami. Lilim na lang. Sa lilim na lang kami maghanap buhay. Nitong Martes at Miyerkules, pumalo ng 36.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. Pinakamataas naman ang naitalang temperatura sa Clark, Pampanga na umabot sa 38.4 noong April 13. Pero agad bumaba ito sa mga sumunod na araw. Sabi ng Pag-asa, posibleng mas uminit pa sa Tugigaraw pagdating ng Mayo. Ang buwan na sinasabing mas titindi ang init, lalo't base sa talaan, tumataas ang antas ng temperatura kada araw. Mula April 15 na nagtala ng 35 degrees Celsius, patuloy na tumaas ang temperatura sa Tugigaraw. Bagamat bumaba agad naman ito at tumaas muli sa mga sumunod na araw. Depende sa RH, ng relative humidity. Kasi mayroong kinalaman yan eh. Kapag ang RH mo, sinama nating relative humidity, pag 36.2, maaaring umabot ng 38 or 39. Base sa hawak kong thermometer, bali 40 degrees Celsius yung init na binibigay ng tirik na araw. So nandito kami sa labas ngayon sa may Talanay, Batasan Hills. Titignan ko kung ano mangyayari dito sa itlog na ito kung itatapat natin sa mismong tirik ng araw. Bali nakalipas na yung 15 minutes. Tingnan natin kung ano yung tsura na ngayon. Ito na siya. Medyo naluto yung pula. Medyo hindi masyadong naluto yung puti ng itlog. Ngayon ang gagawin ko naman, titignan ko naman dun sa lugar na walang ventilation. Ano naman ang mangyayari? Okay, dito naman sa isa pang experiment, ang susubukan naman natin kung maluluto itong itlog sa loob naman ng kotse. Yun yung sinasabi na pag walang ventilation, ano mangyayari sa tao or sa pagkain na kinakain niya. So, ganun din, lalagay ko rin itong yelo sa loob. So, tingnan natin. Bali yung yelo, napansin namin na halos sabay na tunaw. Ang difference lang nung itlog na nilagay sa loob, bali yan, medyo naluto talaga. 5 minutes lang yan ha. Tapos yung temperature kapag nasa loob ka, 50 plus, hindi na kaya nung hawak kong thermometer. Ito naman, ganun pa rin. So may difference talaga pagka walang ventilation. Ginawa rin ng vlogger na si Cecile Van Straten ang egg experiment na ito noong Martes kung kailan nagtala ng 36.2 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila at halos makapagluto rin nga raw siya ng itlog sa init ng araw. Delikado raw ang magbabad sa tindi ng sikat ng araw lalo na sa mga bata, matatandang may sakit sa puso o high blood, pati ang pananatili sa lugar na walang ventilasyon. Kung ikaw nasa loob ng compound na walang ventilation at napakainit, para ka nasa oven yan. Tapos siyempre nauubos yung oxygen sa loob panay carbon dioxide Wala tayong makukuha ng oxygen, masusuffocate tayo. Bukod sa dehydration, posible pang umabot sa heat stroke kung mapapabayaan na magtagal sa tindi ng sikat ng araw. Cesar Apolinario, Nakatuto, 24 Oras.